Okay, guys. Another accounting video again, another day. Another sakit ng ulo na naman po tayo today. So ngayon, ituloy lang natin ha. Last video discussion, we've talked about job order costing. So for this video discussion, daanan natin si process costing. Ulitin natin ha. Medyo related yung dalawang topic na yan kasi baka malito ka. Magkaiba kasi ng process yung dalawa na yan, pero same sila ng purpose. Okay, yung purpose na nila is to allocate or compute the cost per unit of each product. So ngayon, sa process costing tayo. So syempre, kwentuhan din natin. Okay, i-assume natin. Okay, let's assume meron kang company. Na yung company natin, tawagin natin siya as Pure Flow Water Company na ang ginagawa or ang binibenta niyan is isang bottled water. Okay, so magbibenta tayo ng bottled water. So let's say for example, meron kang tatlong customers din. Si customer A, customer B, and si customer C. Si customer A sabi nag-promise or gusto daw niyang bumili sa'yo ng 2,000 bottled water. Si customer B, 3,000 bottled water. Si customer C, 5,000 bottled water. This equals to total of 10,000 bottled waters. Okay, so meron kang order, 10,000 bottled waters. So ano mapapansin natin dyan sa bottled waters na yan, di ba? Usually, such bottled waters have or are the same product. Kasi, di ba? Hindi naman yan kinostomize. Unlike sa job order costing, di ba? Naka-customize yung luxury table natin, yung office desk natin, yung study table natin. Hindi mo sila kayang gawin ng sabay-sabay. Pero itong order mo kay customer A, customer B, and kay customer C, kaya mo yang i-process or kaya mo yang i-produce ng pare-pareho or ng sabay-sabay kasi that product is a similar product with the similar material and having the similar process. Okay, unless nga lang gusto ni customer A, customize nyo sa kanya. Gusto ni customer C, merong branding, may sariling branding sa kanya. Or sparkling water yung gusto niya. But since sinabi natin dito, ang assumption muna natin, pare-parehong product yan. Pare-parehong bottled water yan, yung product ni Pure Flow Company. Kuha. Now, let's say for example, i-assume natin, yung process sa paggawa ng bottled water na yan is meron tayong water treatment, filtration, bottling, nilalagay mo sa bote, labeling, nilalagay mo yung label, and pinapackage natin. I-assume natin na yung total cost for the water treatment to produce 10,000 bottled water or 10,000 units of water is nasa 200,000. 150,000 for the filtration, 250,000 for bottling, and 100,000 for labeling. Magkano yung total cost natin dyan? That is 200 plus 150 plus 250 plus 100. That is equal to 700,000 ba? Tingnan ko, 200 plus 150 plus 250 plus 100. That is equal to 700,000. Okay. Meron ba ako nakalimutan? Sige, gawin natin tong 150,000 na lang. 150,000. So that's equal to 200 plus 150 plus 250 plus 150. That is equal to 750,000 of total cost. Okay, yan yung total cost daw na magagamit natin para ma-produce mo yung 10,000 bottled water. Tama. So ngayon, let's say for example, dito tayo. Sabi natin doon sa job order costing, di ba? Ang hinahanap natin doon, magkano yung total cost ng isang study table? Or magkano yung total cost ng isang luxury table? Di ba? Na hindi mo pwedeng i-average yung total cost per unit nila kasi possible na yung luxury table ma-undercharge. Possible si study table ma-overcharge. Di ba? Kasi iba naman yung materials na ginagamit natin for the study table and for the luxury table. Same as well sa office desk natin. Pero unlike dito kay bottled water, I assume natin, what if tinanong daw sa'yo ni manager? Sabi niya, how much did it cost for us to produce each bottle? Di ba? Pwede. Pwede mong gawin yan. Sabihin na natin, tignan mo yung isang bottle natin sa 2,000 water na yan na in-order ni customer A. Magkano ilang cost ba? Or ilang cost ba na or ilan ba yung liter yung nilalagay mo sa isang bottle? Magkano ba yung cost ng bottled water? Magkano ba yung cost sa water treatment, sa filtration, sa labeling ng each units natin? Pwede mong i-process yun or pwede mong i-identify yun isa-isa. Okay? For each product, nilalagay mo yun sa job cost sheet mo, pwede yun isa-isa. Ang kaso, sobrang dami niyan. Diba? 10,000 units yan. Gagawin mo isa-isa per each bottle, that is inefficient.
Okay? Therefore daw, sabi, instead of asking how much did it cost for us to produce each bottle, sabi daw, mas maganda daw na mag-focus tayo to, okay, the company must collect the cost incurred in each production. Yun. Hanapin mo daw magkano yung cost na na-incur natin for each production, for each process, or for each department. Ayun. Process. Kaya pala merong process costing. 'Di ba? Kaysa hanapin mo yung each kung cost ng isang bottle, sabi daw, why not i-total mo na lang lahat nung cost natin diyan? Okay, total mo lahat yan. O pag tinotal mo daw lahat yan, nahanap mo para ma-produce yung 10,000 units natin, kailangan mo ng 750,000 of total cost. Therefore, pag tinanong sa'yo, magkano yung cost ng each product? O why not? 750,000 na total cost divided by 10,000 na units natin, that is equal to 75 pesos per unit. Pwede ba yan, sir? Kanina, yung nakaraang video discussion natin sa job order costing, bawal yung ganyang formula, which is yung production cost divided by the total production quantity. O dito kay process costing, pwede na yan. Bakit? Bakit pwede na? Kasi nga, dito, yung bottled water na binibenta mo kay A, B, and C, pare-pareho yan. 'Di ba? Unlike dun sa job order costing natin, magkakaibang product yun. Na possible, merong ma-overcharge, possible, merong ma-undercharge. Dito, walang overcharge or walang undercharge kasi sabay-sabay mo naman yung pinaprocess, sabay-sabay mo yung pinoproduce, and pare-parehong product, pare-parehong material, pare-parehong direct labor yung kailangan ng each product or isang order for customer A, B, and kay C. Okay, so very inefficient na hanapin mo isa-isa. Okay, isa-isa yung cost ng each product. Mas maganda daw, i-total mo daw lahat ng cost mo for such process and then i-divide mo kung ilang units yung na-produce mo for that process. That equals to your cost per unit. Ayun, si process costing. So, i-notice natin. Sabi let's notice something important. We don't really care about the cost of bottle number 1. Magkano yung cost ng isang bottle dyan? Magkano yung cost ng bottle number 1 dyan? Na i-compare mo daw sa cost ng pang 10 tao or pang 10,000 bottle na produce natin. Bakit? Kasi nga, yung cost ng isa na yan, pareho lang yan. Kasi pareho na product yan. Okay? Because they are essentially the same product with the same process. Nakuha. Instead na mag-focus ka sa each cost ng isang bottle, okay? Sabi daw, instead of how much did this particular customer's order cost, magkano yung cost daw niya mga yan? Sabi, we ask sa process costing or kapag ganito yung product natin na mayroong similar product, similar materials with a similar process. Sabi, we ask, how much did it cost for us to produce all units passing through production process? Ayun. Okay, instead na mag-focus tayo sa cost ng isang product, dito daw, hinahanap daw natin magkano yung total cost para matapos yung isang bulk order. And then we divide such cost to the total units produced. Para mahanap mo lang din yung total cost per unit natin. Nakuha. Now, therefore, if we differentiate process costing versus job order costing, sa process costing, we focus or we use process costing sa mga homogeneous product. Pag sinabing homogeneous, pare-parehong product, okay, with similar characteristics. And it follows the process. Okay, nagfo-focus tayo sa process rather than the job. Pag job order costing naman daw, nagfo-focus sa heterogeneous product. Pag heterogeneous product, magkakaiba, unique with each other, and it follows the job. Okay, hinahanap natin kung magkano yung cost for each job. Dito, hinahanap natin kung magkano yung cost for each process. Yun yung process costing. Ito yung job order costing. Nakuha. And kung maalala mo, dun sa job order costing, meron ka ng definition o refer ka na lang doon sa previous discussion natin na sinabi natin, pag job order costing, the cost is measured for each set time period or the cost is measured for each job rather than for each set time period. Sa process costing naman, baliktad. Cost is measured for each set time period rather than per job. Malinaw. Okay So dito sa process cost, dito, diniscuss lang natin bakit importante si process costing. Bakit merong process costing? Bakit hindi na lang natin gamitin lagi si job order costing? Bakit meron pang process costing? Or why not bakit
may job order pa. Bakit hindi na lang puro process costing? Dahil nga, possible magkaiba yung characteristic ng isang product or magkaiba yung characteristic or industry ng isang business. Possible kasi na heterogeneous o yung pinoproduce natin na product or yung binibenta mo is unique with each other o we use job order costing. Kapag naman daw pare-pareho yung product na pinoproduce natin, then we use process costing. Nakuha? Okay. So, hindi yan yung komplikado sa process costing. Akala mo ito lang yan? Hindi. Ito ngayon. Sa process costing natin ngayon, meron tayong dalawang method. Sabi daw, it's either we use weighted average and first in, first out method. So, anong difference? Actually, yung difference lang yan is kung ano yung cost na iti-take into account natin sa pag-compute ng production cost or ng cost per unit natin. O i-assume natin. Let's say for example, ngayon 2026. So meron kang year 2026. I-assume natin nag-produce ka ng product for 2026. Possible, meron kang produce in 2025. Na yung produce mo in 2025, hindi natapos ng 2025. Therefore, yun ngayon yung beginning inventory natin, beginning work in process natin ng 2026. So, usapang work in process tayo ha. Isipin mo lang ulit. Yung total work in process mo ng 2025 na hindi mo natapos ng 2025, that is your beginning work in process ng 2026 or yung ending work in process mo ng 2025 or yung unfinished product natin by the end of 2025. Nakuha. Ngayon, possible, nag-produce ka ng additional units for 2026 o yun ngayon yung tinatawag natin na inventory put in process in the current year. Okay? So, possible ganito. Meron kang ibebenta this year. Okay? Dito na lang. Magbebenta ka ng 10,000 units this year. Ano daw yung binenta mo na 10,000? Produce mo daw ba lahat yan ngayong taon? Hindi daw. Okay? Sabi daw yung 3,000 daw niyan, produce ko na daw last year. Na hindi lang natapos last year. So, yun yung beginning inventory ko this year. So, yung ipoproduce ko na lang this year, 7,000. O yung uumpisahan ko na lang this year, 7,000. Kasi naumpisahan ko na raw yung 3,000 last year. So, dito yun. Okay? Ito yung naumpisahan ko na last year. Na ibebenta ko pa lang o tatapusin ko pa lang this year. Ito yung inumpisahan ko this year na gusto ko rin tapusin this year. Nakuha. Okay? So, yun yun yung timeline natin. Ginawa na natin ng timeline. And let's say for example, possible meron ka na natapos mo na yung portion na in process this year. O ang tawag naman natin doon, finished goods na. Or, yun yung mga transferred out goods. Yung goods na na-produce mo na, tapos mo nang gawin, ibibenta mo na lang. Finished goods na yun. Okay? Transferred out minsan ang tawag doon. Nakuha. So, bakit importante yung timeline na yan? Sabi daw kasi, okay, kapag the weighted average daw of process costing yung ginamit daw natin, sabi daw, lahat daw ng cost, all cost from the start of the production, iti-take into account daw natin kapag weighted average. Kapag naman daw first in, first out tayo daw, cost incurred last year is not considered in computing the cost per unit. So, ibig sabihin, dito, sa pag-compute natin ng production cost divided by production quantity para mahanap mo yung cost per unit. Kapag weighted average daw tayo, yung production cost daw natin, kasama daw yung cost na na-incur mo na last year. Dito. Okay, yung cost na nagamit mo para i-produce yung ending balance ng work in process mo last year. Nalilito ka ba? O medyo nalilito ka. O for example na lang, yung work in process mo na ending balance or hindi natapos na in process last year, possible na umpisahan mo na din yon last year, di ba? Kasi nga in process na naumpisahan na. So possible, ilang portion dyan or yung portion yan, sasabihin na natin 70% tapos na noong 2025. Hindi lang natapos noong 2025, kailan mo tatapusin? Noong 2026. Sabi daw, kung 70% tapos na sa noong 2025, magkano daw yung cost ng 2025 or yung 70% ng 2025? Okay, magkano daw yung 70% na yun? Medyo nalito ka. Let's say for example, ulitin natin ang amount. Sabihin natin, 2025, meron kang work in process na ang total cost na raw or work in process of 10 units. Sabi daw, to produce or yung total cost daw ng 10 units, okay, total cost daw ng 10 units is nasa 1,000 pesos.
Sabi daw yung in process mo ng 10,000 units, which is yan yung beginning work in process mo ng 2026. Sabi daw, hindi mo daw natapos yung 10 units na yan. Sabi daw, 70% lang daw yung natapos mo. Therefore, yung total cost na naipunta mo na or nailagay mo na dyan sa 10 units na yan is nasa 700 pesos lang. Yung 300 pesos na remaining cost natin, ilalagay mo daw yan or i-take into part mo daw yan or ilalagay mo daw yan doon sa 10 units natin na yan by next year. Okay? Parang isipin mo na lang. O kung nalilito ka ulit sa numbers, so isipin mo na lang sa bottled water. 3,000 bottled water. Okay? 3,000 bottled water na umpisahan mo na last year. Hindi mo lang natapos. I-assume natin, hindi mo pa daw nalagyan ng takip yung mga bottled water na yun last year. Kailan mo daw lalagyan? This year na raw. Kasi hindi mo nga natapos last year, inabutan ka ng bagong taon. O sabihin na natin, yung total cost ng isang takip, 10%. Okay? Ibig sabihin, 90% ng tapos yung 3,000 water mo last year. Nakuha. So, ibig sabihin yung total cost ng isang bottled water dapat naka 90% lang. Ayun yun. Okay, 90% lang. Ngayon, kapag weighted average tayo, sabi daw, even though yung cost mo na 90% is nailagay mo na sa product mo last year, sabi, i-consider mo pa rin daw yun pag weighted average. Pero kapag daw FIFO tayo or first in, first out, yung cost daw nung 3,000 bottles na nailagay mo na last year, sabi daw, ignore daw natin yun sa pag-compute ng cost per unit. Yung gagamitin lang daw natin sa production cost, sa pag-compute ng cost per unit, pag FIFO daw tayo, is yung mga cost lang daw na nailagay mo talaga this year. Okay, so ganun lang muna. Ganun lang muna. Tigilan muna natin dyan. Balikan lang natin. I-assume natin, meron kang 3,000 water na natapos mo na or naupisahan mo na last year. Pero hindi mo lang natapos. Kaya sabihin dating 90% mo lang tapos last year. Dapat daw yung cost o yung 90% ng cost, for example, yung 3,000 na yan. Yung 3,000 na yan, yung total cost to produce such 3,000 is nasa, sabihin na natin 100,000. 100,000 divided by 3,000 or sabihin na natin 300,000. 30,000. 30,000 yung total cost para matapos mo yung 3,000 units. That is equal to 3,000 units. 10 pesos per unit ang isang bottled water. Sabihin na natin 90% tapos na. Ibig sabihin, yung total cost ng bottled water mo by last year, nasa 9 pesos lang. Sir, saan napunta yung piso? Yung piso daw, yung cost ng takip, ilalagay mo pa daw this year. Nakuha. So, ano sinasabi ko dito? Ibig sabihin daw, kapag daw weighted average, yung 9 pesos na to, na nailagay ko na noong 2025. Sabi daw, ita-take into account ko daw yan, na parang cost ko yan na nailagay ko this year. Pero pag first in, first out daw tayo, yung i-consider ko lang daw na cost dun sa beginning inventory ko, is yung cost lang daw na inilagay ko this year. Magkano ba yung total cost na nilagay ko lang daw this year? Piso lang daw. Okay, yun takip lang daw. Okay, so ganun mo lang muna siya intindihin. Okay, i-apply naman natin yan mamaya sa problem para mas maintindihan natin. O ngayon, sa process costing, we follow 5 steps. Okay, first step natin, we analyze physical units flow. So ano ba yan? Dito, identify natin, magkano ba yung total, o ilang units ba yung inumpisahan mo this year? Okay, ilang units ba yung inumpisahan mo this year? Anong tawag natin doon? Yung input. Okay, that is your units to account for or UTAF natin. Okay, hanapin mo daw muna, ilang units ba yung inumpisahan ko this year? Or ilang units ba yung in process ko this year? Which composed of yung beginning inventory ko ngayong taon na ending inventory ko last year, syempre, ipaprocess ko yan this year. And yung inumpisahan ko this year. Nakuha. So, yan yung units to account for natin. Dalawa pinanggagalingan ng units to account for. Yung beginning inventory and yung inumpisahan mo this year. Ngayon, hahanapin daw natin kung saan ba napunta yung units to account for ko na yan. Na possible, ang mapuntahan yan is natapos mo or possible, hindi mo natapos. Therefore, yun ngayon yung total output natin. Na possible yung units to account for pwedeng mapunta doon sa natapos mo or yung transferred out natin. Ito,
finished goods. Or possible, yung hindi mo natapos, yung ending inventory mo dito na beginning inventory mo by next year. Okay, analyze natin I-analyze lang natin muna ulit yung physical units flow. Pag sinabing we analyze physical units flow, i-identify natin ilang units ba yung in process this year. Okay, ano ba yung mga units na in process this year? Yung ending inventory mo last year na beginning inventory mo this year. In process yan this year. And yung inumpisahan mo this year. And i-analyze natin saan napunta yung mga in process ko this year. Possible daw natapos ko yung iba, transferred out. Possible daw hindi ko natapos yung iba, work in process ending. Nakuha. And number 2 daw, sabi, we calculate equivalent units of production or yung EUP na tinatawag. Na dalawang mga method mo dyan, wave and first in, first out. Ito yon. Okay, yung EUP daw or yung equivalent units of production, sabi, it is to measure the total work expended on production during accounting period. So sa equivalent units of production, ina-identify lang daw natin kung ilang percent na ba yung natapos. Okay, ilang percent ba yung nilagay mong cost sa isang product. Yun yung equivalent units of production. Dito gagamit tayo ng percentage. Yun yung step number 2. We calculate equivalent units of production. I-apply natin yan. Okay, huwag ka mag-alala. I-apply natin para masundan mo yung step natin. Step number 3. We determine total cost to account for or yung CTAF natin. Okay, magkano ba yung total cost to account for natin? Magkano ba yung total cost na hahatiin natin dun sa mga units na na-produce natin? Ito yon. And number 4, we calculate cost per unit. Na yung calculation ng cost per unit natin is simply, same lang dito. Okay, same lang dito. Production cost divided by production quantity. Kaso nga lang, kapag daw wave daw tayo, ang computation mo daw or yung kasama mo daw na cost is yung current cost plus yung beginning inventory cost. Bakit? Kasi nga sinabi natin, 'di ba, weighted average, we consider all cost, 'di ba? Kahit na cost na na-incur mo na last year, we still consider such cost kapag weighted average. Therefore, current cost, itong cost mo dito, plus yung beginning inventory cost, yung cost natin dito, divide it by yung EUP, yung na-compute mo dito. Okay, that is equal to your cost per EUP. Okay, kapag naman daw FIFO tayo, current cost lang. Okay, current cost divided by your EUP. That equals to your cost per EUP. Ito lang Okay, ito lang. Okay, naiintindihan na ng konting sinasabi ko dito, di ba? Very good. Last natin na step. Sabi, i-assign daw natin yung total manufacturing cost. Paano mo daw kinocompute yun? Simply, yung EUP o yung cost per EUP or yung EUP natin dito, i-multiply mo daw sa cost per EUP na na-compute mo dito. Okay? Pag weighted average. Pag FIFO naman daw, same lang din actually. Yung EUP dito, na na-compute mo dito, multiplied by the cost per EUP na na-compute natin dito, but i-take note mo, i-add mo lang daw yung beginning cost of inventory. Okay? Sir, kala ko ba hindi i-consider yung beginning cost of inventory? Nililito mo na naman ako. Take note mo Sinabi ko lang dyan, hindi i-consider yung cost ng beginning inventory natin in computing cost per unit. Sa pag-compute lang ng cost per unit. Pero pag ang tinatanong na sa atin magkano yung total manufacturing cost, syempre dapat kasama yung cost ng beginning inventory ko. 'Di ba? Kasi nga, yan yung total manufacturing cost ko talaga. Pag tinatanong sa'yo, magkano yung total cost ng isang product na produce mo, yun lang ba yung cost na in-incur mo this year? Hindi. 'Di ba? Kasama lahat yung total cost. Lahat ng total cost talaga. Kung magkano talaga yung cost ng isang bottled water. Kaya kailangan mo pa rin i-consider yung beginning cost of inventory in total kapag FIFO. Uulitin ko, pag FIFO, hindi mo i-consider yung beginning cost of inventory sa pag-compute lang ng cost per unit. Pero sa paghanap kung magkano yung total manufacturing cost, we will consider it syempre. Okay? So, be familiarized sa 5 steps. Okay? Be familiarized sa 5 steps. I-apply natin yan for this illustration. Okay? Illustration number 1. Sabi dyan, okay, Nabuhay Company has 2 production departments, the molding and finishing. The molding departments places direct materials into production at the beginning of the process. So, ibig sabihin take note mo yan. Sinabi daw, lahat daw ng direct materials, inilalagay mo na daw yan sa production process natin at the beginning. So, ibig sabihin, ang assumption natin, lahat ng hindi natapos na inventory or
lahat ng hindi natapos na work in process natin last year, ibig sabihin, lahat ng direct materials daw na ilagay na daw last year. Okay? Ang assumption lang, bakit hindi pa tapos kung nailagay na lahat ng direct materials? Possible, hindi pa tapos yung mismong process. Hindi pa tapos yung overhead na kailangan mong ilagay. Hindi pa nadikit lahat. Kulang pa ng indirect materials. Okay? And sinabi daw, direct labor and factory overhead costs are incurred gradually throughout the process. Ayun. Kaya pala hindi natatapos. Kasi inuunti-unti daw na nilalagay yung direct labor and factory overhead cost sa process. Okay, the following summarizes the bolding departments, units, and costs during June. Sabi daw, yung total work in process daw natin ng June 1, 100,000 units. Ilagay mo dito, beginning inventory. Sabi daw, yung direct materials daw, 100% complete na. Kasi sinabi dito, okay, nilalagay sa beginning of the process. Ibig sabihin, yung 100,000 na units ko, kompleto na yung direct materials dyan. Sabi daw, yung direct labor daw at 30% complete pa daw. So, ibig sabihin, hindi pa maayos yung pagkakamold. O, 30% pa lang daw na natapos. And sabi daw, factory overhead daw natin, 40% pa lang din daw yung nailalagay ko dyan. And sabi daw, yung total direct materials daw na cost natin, 100,000. Yung total direct labor daw na incur mo na, 10,600. Yan yung 30% na. Factory overhead daw natin is equal to 40%. Or equal to 16,200. So, ito yung beginning inventory natin. So, ibig sabihin, yung total beginning inventory cost na natin is nasa 100,000 plus 10,600 plus 16,600, 16,200, that is equal to 126,800 pesos. Beginning inventory cost. Malinaw. O, sabi daw, units started during June and completed is nasa 440,000. Ibig sabihin, yan daw yung inumpisahan ko ngayong buwan. 440,000. Inumpisahan ko and natapos ko raw. Sabi din daw, work in process inventory ng June 30 o ending. Kilagay mo dito, ito yung ending inventory ko daw. Nasabi daw, yung ending inventory ko daw, 100% daw ng direct materials na ilagay ko na daw lahat. 50% pa lang daw ang natatapos ko sa direct labor. And 60% pa lang daw ang natatapos ko sa factory overhead cost. And sabi daw, yung total direct materials daw na na-incur ko na is 440,000, 224,400 for direct labor, and factory overhead for 436,000. We compute for the cost of finished goods, ending work in process, and the ending work in process. We use weighted average. O, i-apply natin. I-apply natin yung 5 steps natin dyan. Step number 1. O, ilagay ko dito. Step number 1, we analyze physical units flow. Okay, we analyze physical units flow. Anong sinabi natin? Hanapin natin magkano yung units to account for. Ano ulit concept ng units to account for? Okay, magkano or ilang units yung in process during the year? O ilang units ba? Ilang units ba yung in process? Sabi, meron daw tayong 100,000 of units na in process during the year. Okay. Ako nagkamali ata ako. Sige. Dagdagan ko lang ito ng portion. Naalis ko yata. Meron tayo ditong units started. Okay, units started daw is nasa 400,000 units. And yung natapos daw and na-complete is nasa 440,000. Okay, so hanapin ulit natin ha. Magkano daw or ilang units daw yung dapat na or yung in process during the year? Ilan ba? Yun no? 100,000 units plus ito, yung 400,000 units na inumpisahan ko this year. That is equal to 500,000 units. Yan daw yung dapat o yan daw yung in process during the year. Units to account for. Sabi daw, saan daw napunta yan? Saan daw napunta yan? Sabi, yung 500,000 daw na yan, napunta daw, unang-una daw, yung natapos. Okay? Natapos daw dyan, 440,000. Ang tawag natin dito, transferred out units. Yan yung finished goods. And then sabi daw, yung 60,000 daw, ayun no, napunta sa work in process ending. Ito ngayon yung ending work in process natin. That equals to
500,000. Ayun. 500,000 yung in-process mo during the month. Yung 440 natapos daw, yung 60 hindi raw natapos. That equals to 500,000. Equal. Okay, na-identify mo na ngayon saan napunta yung in-process mo during the year. So, yun yung step number 1. Step number 2, we calculate equivalent units of production. Sabi, wave na muna tayo dito. O, paano ba kino-compute yung equivalent units of production na yan? O, dito, sa pag-compute ng EUP natin, gamitin na natin ito. Okay, ilagay ko dito. Step number 2. Okay, ito yan. Meron kang transferred out. Diba? Yung transferred out unit mo is equal to 440,000. Na yung 440,000 na yan, saan ang galing yan? 'Di ba? Possible, syempre, ang unang-una mong matatapos diyan, yung beginning inventory mo na 100,000. Therefore, natapos mo o yung transferred out na 440,000, nanggaling yun sa 100,000 na naumpisahan mo na last month. And yung iba daw, naumpisahan mo na raw, o yan daw yung naumpisahan natin, nung 340,000. Okay, naumpisahan natin. So, let's say for example, ito yung beginning inventory mo, and ito ngayon yung natapos mo during, or naumpisahan mo during the month, equals 440,000. And then sabi daw, yung ending inventory ko daw, nasa equal to 60,000. Still, this is equal to 500,000. Hinati ko lang yung transferred out. Inanalyze ko lang na yung transferred out ko, 100,000 yan yung naumpisahan ko na last month, na tinapos ko lang this month. Therefore, yung remaining na 340,000, yun yung naumpisahan ko this month and natapos ko this month. Okay. Ngayon, anong gagawin natin dyan? Sabi daw sa step number 2, sa pag-compute ng EUP, di ba? Hinahanap natin kung magkano yung total work na in-expand or in-expend on the production during the accounting period. Ibig sabihin dyan, ilang percent yung inilagay mong cost this month. Ilang percent nga ba? Compute natin. Okay, ilang percent nga ba? Unahin muna natin sa materials. Okay, sa materials, hanapin natin kung ilang percent and kung magkano yung EUP equivalent. So, analyze natin. Sabi natin, 100,000 beginning inventory, ito yan, 100,000 units. Ang sinabi dyan, yung direct materials ko daw, 100% complete na. Okay? Ibig sabihin, ilang cost yung inilagay na natin this year or this month? Ilang cost? Okay, ilang percent ng cost ang inilagay mo this month kung 100% tapos na last month? 0%. Tama? Anong lalagay mo na percent dyan? 0? No. Ang lalagay nating percent dito is still 100%. Sir, bakit? Kasi nga, weighted average. Sinabi natin sa weighted average, di ba? We consider all cost from the start of the production. It is as if ginamit ko lahat yung cost ko dito. Okay? So, 100% yung equivalent EUP. Itong transferred out natin na to, na inumpisahan mo this month, and natapos mo this month, syempre, malamang sa malamang, yung equivalent percent ng cost na nilagay ko dyan, 100%. Okay, yung ending inventory ko, sinabi sa ending inventory ko dito, na direct materials, sabi 100% completed na. Ibig sabihin, 100% na incur ko, or natapos ko, this month. Okay, imumultiply lang natin yan. 100,000 ito, 100,000 times 100%, that is equal to 100,000. 340,000 times 100%, that is equal to 340,000. 60,000 times 100%, that is equal to 60,000. Sa materials lang yan. Okay? Hanapin naman natin kapag usapang labor. Okay, sa labor naman, kukumpitin mo lang din ilang percent and magkano yung EUP nila. Okay, percent tayo muna. Labor. Sinabi sa labor, yung work in process inventory ko ng June 1, 30% daw natapos ko na nung last month. Okay, so ibig sabihin 70% lang ang ilalagay ko this month. Ang kaso nga, weighted average. 'Di ba? Pag weighted average ka, we use 100% pa rin. Kasi it is as if i-consider mo lahat ng cost na nagamit mo last month.
Okay, yung cost ng in-process or ending beginning inventory ko last month. So, gagamitin mo yan. Still dito, sa 340,000, syempre, lahat yan nagamit ko or lahat yan nailagay ko kasi natapos ko yan eh. So, lahat ng direct labor ko, natapos ko this month. And yung ending inventory ko, ang natapos lang daw natin, na cost natin dyan, 50%. So, dito daw, ang gagamitin natin lang dito is nasa 50%. Okay. So, magkano ngayon ito? 100,000. Okay, ganun pa rin 100% times 100,000. Ito ngayon, 340,000. 100% times 340. Ito ngayon, 50% times 60,000. This is equal to 30,000. And then, in addition of that, hanapin naman natin yung sa may factory overhead. Okay? Overhead natin, percent and EUP. Ganun lang ulit. Okay? Percent natin. Overhead, assumption natin, weighted average. O pag weighted average, ang assumption ulit natin, i-consider natin yung cost natin ng beginning inventory this month. Therefore, 100% pa rin yan. Ito naman, alam mo, 100% pa rin yan. Pero yung ending inventory natin, sinabi daw, 60% daw na natapos. Therefore, yung cost na nailagay mo this month, 60% lang. O magkano ngayon yan? 100,000 units times 100%, 100,000. Ito, 340,000. And ito naman, 60,000 times 60%. 60,000 times 60%, that is equal to 36,000. Gagawin mong next, ito total ko lang yung mga EUP. Sa materials muna, 100 plus 340 plus 60, that is equal to 500,000. Sa EUP ko ng labor, magkano? 100 plus 340 plus 30, that is equal to 470,000. Sa overhead, 100 plus 340 plus 36, that is equal to 476,000. So, yan yung mga cost or yung mga EUP na hinahanap natin sa step number 2. Okay? Kaya, so ibig sabihin po pala sir, in short, sa weighted average natin, yung total percentage ng EUP na gagamitin mo sa beginning inventory is always equal to 100%. Yes, tama po yun. Kasi nga, weighted average tayo. Tandaan mo na lang yon. Mag-iingat ka na lang sa ending inventory natin. Kasi ang ilalagay mo lang na percentage sa ending inventory is kung ilang percent yung natapos na. 50% kasi 50% completed na raw. 60% kasi 60% completed na raw. Sa weighted average. So yan yung step number 2. Okay, calculate for the EUP. Step number 3, we determine the total cost to account for. O magkano ba yung total cost to account for natin? O ilagay ko na lang dito. Katapat na ito Katapat po na ito. Okay. O magkano ba yung total cost na i-account natin sa direct materials? Magkano ba? Diba? Sinabi ulit natin, i-consider mo lahat ng cost sa beginning inventory. So magkano yung cost ng beginning inventory ng direct materials natin? 100,000. So gamitin mo ngayon yung 100,000 na yan. Therefore, meron ka ditong total cost 100,000. Ilagay ko dito, step number 3. Okay? Plus, syempre, yung cost na ginamit mo this year, 440,000. That is equal to 540,000. Okay? Ito yung total cost to account for. Cost to account for. Sa labor naman, kano labor natin? 10,600. Consider mo yan. Beginning cost. And then yung ginamit mo ngayon, 224,400. That is equal to 10,600 plus 224,400. This is equal to 235,000. Sa overhead naman, beginning inventory natin, 16,200. Okay, beginning cost. And yung in-incur mo this month, 436,000. So, plus ka ng 436,000. Therefore, 436,000 plus 16,200. This is equal to 452,200. Kuha. So, yan yung step number 3. Okay, yan lang. Ganyan lang. O, step number 4. Sabi, calculate the cost per EUP. Na may formula ka dyan, di ba? Current cost plus beginning inventory natin equals to your EUP. Ayun, nahanap mo na yung current to account for o yung current cost plus beginning inventory. Di ba? Current cost plus beginning inventory, nahanap mo na. Ito na yung total natin. Anong gagawin mo na lang? I-divide mo na lang daw sa EUP. O, magkano ba EUP natin? Ayun, i-translagay mo lang dito. Therefore, divide ito by 500,000, divide ito by 470,000, and divide ito by 476,000.
Madali na yan. Compute na lang natin. Magkano ngayon yan? 540,000 divided by 500,000. That is equal to 1.08. Ito, 235,000 divided by 470,000. That is equal to 0.5. Ito naman, 452,200 divided by 476,000. That is equal to 0.95. Okay, na yung total cost per unit natin is the cost per EUP natin is nasa 1.08 plus 0.5. Okay, 1.08 plus 0.5 plus 0.95, that is equal to 2.53 cost per EUP. Okay, yan yung step number 4. Lagay ko na dito Step number 4. Step number 5. We assign cost for the total manufacturing cost, which is simply yung EUP multiplied by the cost per EUP. Magkano ba EUP? Compute natin ngayon. Ang hinahanap natin dyan, cost of finished goods. Magkano ba yung cost ng finished goods natin? 'Di ba? Ilang units ba yung natapos? Ilang units na natapos ulit? Ilang units na natapos? Ayun 440,000. 'Di ba? Yung 440,000, natapos lahat yan this year. Kinatapos yung 440,000 na yan this month pala. Okay, by the month of June. Magkano na yung cost per EUP natin? Okay. Magkano yung cost per EUP natin? Ito na na-compute mo na. 2.53. Therefore, multiplied mo lang yan by 2.53. That is 440,000 times 2.53. That is equal to 1,113,200. Ito yung cost of finished goods. Okay, magkano naman daw yung cost ng ending work in process ko? Ito finished goods. Ending process ko or ending work in process ko. Ilang units ba yung ending work in process ko? 60,000. Magagamitin 60,000 Kasi yung 60,000, di ba? Magkakaiba ng percent yung natapos natin sa labor. Therefore, sa ending inventory ko dito, ang gagawin ko dyan, i-allocate ko yung for materials, for labor, and for overhead. Ilan yung EUP ko sa material, sa ending work in process ko? Refer ka dito sa table natin. Ilan yon? Ito, 60,000. Sa labor, ilan? 30,000. Dito naman sa overhead, ilan? 36,000. Okay? Multiply mo lang kung magkano yung cost per EUP. Sa material, 1.08. Ito, 0.5. Ito, 0.95. Total lang natin yan. Yung product natin, isasum lang natin. 60,000 times 1.08, that is equal to 64,800. 30,000 times 0.5, that is equal to 15,000. 36,000 times 0.95, that is equal to 34,200. 34,200 plus 15,000 plus 64,800, this is equal to 114,000. I-total mo nga lahat ito, 113,200 or 1,113,200 plus 114,000, that is equal to 1,227,200. Familiar ba yung number na yan? Yes, familiar yan. Pag inad mo lahat ito, that is equal to 540,000 plus 235,000. Okay, 540,000 plus 235,000 plus 452,200 is equal to 1.227,200 total neto. Okay, ito nga yung cost to account for. Kung i-analyze natin, saan napunta yung cost to account for ko na 1,227,200? Sabi daw, yung 1,113,200 cost yun na pwede ko nang ibenta. Yung remaining 114,000 daw, sabi, yun yung cost ng ending work in process ko. Okay, so yan for the process costing. Dito ka lang malilito, malamang sa malamang. Tapos dito sa portion na to. Yung iba, yung the rest, madali na. Okay, step 1 meron tayong 5-step process with regards to process costing. Malinaw? Sir, baka malito ka dito sa 440,000 times 2.53. Bakit dito, sir, iba-iba? Actually, same process. Shortcut ko lang ito. Pwede mong gawin yan ng kaparehas na ito. Kasi sige, try natin gawin ng kapareho na ito. Saan ba nanggaling yung 440,000 na yan? Isipin natin, dito sa transferred out natin na 440,000. Diba? Nanggaling yan dito. 100 plus 340. 100,000 plus 340. 100,000 plus 340,000. Pare-pareho yun, 440,000. Ibig sabihin, kung meron kang material,
labor and overhead na yung cost per EUP nila pare-pareho is 440,000. Repeat the process lang natin ito. Multiply mo to by 1.08. I-multiply natin to by 0.5. I-multiply mo yan by 0.95. Yung product ng mga yan, 440,000 times 1.08. 440,000 times 1.08, that is equal to 475,200. 440,000 times 0.5, that is equal to 220,000. 440,000 times 0.95, that is equal to 418,000. So total mo lang, plus 220,000 plus 475,200, that is equal to 1,113,200. Equal lang dito. Okay, shortcut ko lang. Ito. Kasi pare-pareho naman yan, no? 440,000. Okay. So yan. For the weighted average. Syempre, papahuli ba si first in, first out? Para mas maintindihan mo na yung difference nila. Try naman natin i-apply same illustration. Okay? Same illustration lang din. Pero dito, we use first in, first out. Step number 1 ulit. Ano step number 1 natin ulit dyan? Okay, gamitin natin ulit to para makabisado mo. Analyze physical units flow. Ano nangyari dyan? Hanapin lang natin units to account for. Okay, ilan ba yung units to account for natin? Diba, na-compute na natin kanina. Yung units to account for natin is simply yung beginning natin dito, to 100,000 units. Ano yung units to account for ulit? Yung units na inumpisahan mo this month. Ilan yung inumpisahan mo this month or in process mo this month? 100,000. Tapos, ito ilagay ko lang ulit ito. Units started lang daw natin is nasa 400,000. So, this is equal to 400,000. That is 500,000. And i-analyze daw natin saan napunta yung 500,000 daw. Sabi daw, yung 500,000 daw, natapos na raw yung ibang portion. Ito daw, 440,000. And yung iba daw, hindi daw natapos. Ending, nasa 60,000. Okay, equals to 500,000. Step number 1. Step number 2. Sabi sa 2, calculate the EUP. Sa pagka-calculate ng EUP, pareho pa rin. Diba? I-analyze lang ulit natin. Saan ulit galing yung transferred out natin na 440,000? Sabi daw, yung ibang portion daw niyan nanggaling sa beginning inventory and yung iba nanggaling sa current month ko. Yung beginning inventory ko, ilan ba beginning inventory ko? 100,000. Yan yung natapos ko. Yung remaining naman na 340,000, ito yung naumpisahan ko this month na natapos ko rin this month. Okay, and then meron tayong ending inventory. Ilan yung ending inventory ko? 60,000. Total ko pa rin dito, nasa 500,000. Tapos, gawin natin ngayon yung EUP. Sa materials lang muna ulit. Materials, hanapin mo yung percent and hanapin natin yung EUP. Ilang percent? Ilang percent tayo ngayon? Ito first in, first out. Sinabi ulit natin sa first in, first out, we take into account lang lahat ng cost na na-incur mo this month. Okay? By the month of June lang. So, kung sinabi daw dyan na yung materials ko daw is 100% complete na nung June 1. Therefore, yung percent ko dito, ayun, 0%. Therefore, yung EUP ko dito, 0 tayo. Yung current ko, inumpisahan ko this month, na natapos ko this month, malamang sa malamang percentage of completion nito, 100%. Dito ngayon, kung i-multiply ko yan, nasa 340,000. So, take note mo na lang yung percentage dito, percentage of completion. Okay, percentage of completion. Ending. Inventory ko na 60,000. Yung direct materials ko daw, 100% completed. 100% ito. This is equal to 60,000. Total EUP ko dito, nasa 400,000. For materials. We repeat the process sa point of any labor. Hanapin mo lang ulit percent and EUP natin dito. Sa percentage ko daw, percentage ng beginning inventory ko na 100,000 labor, 30% completed. Kung 30% tapos na yan last month, ibig sabihin, ilang percent yung tinapos mo this month? Ilang percent? Ayun, 70%. We use 70%. 70% times 100,000, that is 70,000. Ito, tinapos ko
Inumpisahan ko this month, tinapos ko this month, malamang sa malamang 100%. This is equal to 340,000. O ending. Ending inventory ko daw sabi, 50% completed. So 50% completed, ibig sabihin 50% na ilagay ko yung cost this month. Therefore dito, 50%. O magkano? 30,000. Total EUP ko ngayon dyan is nasa 70 plus 340 plus 30, that is equal to 440,000. Repeat the process sa point of view ng overhead. Percentage of completion and yung EUP natin. Percentage of completion, ilang percent nang natapos? Okay, ang overhead sa beginning inventory, sabi daw 40% complete na. So ibig sabihin yung cost ulit na in-incur ko this month is nasa, kung 40% tapos na, ito, 60%. O, ilan ngayon yan? 100,000 times 60%, nasa 60,000. Dito, same pa rin, 100%, 340,000. Ending factory overhead cost, 60% tapos na raw. So, ibig sabihin nyo na incur ko na percentage this month is nasa 60% din. Diba? Kasi 60% tapos na. That is equal to 30,000 multiplied by 60%. This is equal to 18,000. Therefore, 60 plus 340 plus 18, that is equal to 418,000. Ulitin ko lang. 60,000 pala, sorry, hindi 30,000. 60,000 multiplied by 60%, that is equal to 36,000. 36,000 plus 340,000 plus 60,000 plus 60,000, this is equal to 436,000. Ayun. So, yan for the step number 2. Ito yung mga EUP natin for materials, labor, and overhead, respectively. We proceed now for the step number 3. Step number 3 mo ulit. Determine the total cost to account for. O, ilan ba yung total cost na i-account natin dito? 'Di ba? Sinabi natin ulit, the total cost to account for, kapag FIFO naman tayo, is yung total cost lang this month. 'Di ba? Kanina, in-add natin beginning inventory. Dito, in-add natin yung beginning inventory. Ngayon, i-ignore mo na yung beginning inventory. Therefore, etong lahat, ignore yan. Yung total cost lang na i-account natin dito for FIFO natin, eto lang. 440,000 dito, 224,400 for labor, 436,000 for overhead. And then we divide na directly doon sa step number 4 natin, 'di ba? Step number 4, we calculate cost per EUP. I-divide lang natin 'yan, current cost divided by the EUP. Ilan EUP ko? 400,000. Ito, 440,000. Ito, 436,000. I-divide ko lang 'yan. 440,000 divided by 400,000, that is equal to 1.1. Ito, 224,400 divided by 440,000, this is equal to 0.51. Ito, 436,000 divided by 436,000, this is equal to 1. So, ito yung cost per EUP natin. Step number 4. Sa step number 5, ano ulit gagawin natin? We assign total manufacturing cost, EUP, times cost per EUP. Take note mo, i-add mo beginning cost of inventory. Therefore, hinahanap dyan, finished goods. O, ilan ba yung units o yung finished goods natin? Unahin natin muna sa materials. Okay? Or unahin muna natin doon sa finished goods natin. Diba? Yan yung units na na-transferred out natin. O, ilan yung na-transferred out natin? Unahin muna natin, materials. Okay? Materials, labor, and overhead. Sabi sa materials daw natin, yung transferred out daw natin na EUP dyan, transferred out, beginning muna. Okay, tama. Transferred out, beginning muna tayo. Okay, beginning. Materials. Ilan EUP ko? 0. Ilan EUP ko dito? 70,000. Ilan naman ang EUP ko dito? 60,000. So, gamitin natin yan. Ilan yung cost per EUP ng materials ko? 1.1. Ito, 0.51. Ito, 0.1. Oh, that is equal to, this is 0. Ito, 70,000 times 0.51. This is equal to 35,700. Ito, 60,000 times 1. 60,000
Total cost ko dito, 35,700 plus 60,000. This is equal to 95,700. Beginning inventory. Beginning inventory, i-plus mo ngayon ito. Okay, magkano ba yung total natin dyan? 100,000 plus 10,600 plus 16,200. This is equal to 126,800. Plus ka dito, 126,800. Ang total natin ngayon dyan is nasa, total natin ngayon dyan plus 95,700. This is equal to 222,500. Okay. Ito ngayon yung total cost natin ng finished goods natin with regards to beginning inventory. Ngayon, meron ka pang finished goods na started, di ba? Yung inumpisahan mo this year or this month na natapos mo din this month. Punta ka ngayon dito sa current. Ilan yan? Sa materials natin, labor, and overhead. Materials ko, EUP ko, 340,000. Dito, 340,000. And ito rin, 340,000. Shortcutin ko na yan ha. Kasi pare-parehong 340,000. I-add ko na lang lahat ito. 1.1 plus 0.51 plus 1. This is equal to 2.61. Okay, multiplied by 2.61. This is equal to 2.61 multiplied by 340,000. That is equal to 887,400. So pag tinatanong sa atin dyan magkano yung total cost ng finished goods natin, this is equal to 887,400 plus 222,500. This is equal to 887,400 plus 222,500. That is equal to 1,109,900. Okay, ulitin ko lang. 222,500 plus 887,400. 1,109,900. 400 plus 222,500, 1,109,900. Okay. Okay tayo dyan. Okay. Kumputin ko nga ito ulit. 1.1 plus 0.51 plus 1, 2.61 multiplied by 340,000. Okay, this is equal to 887,400 plus 222,500, 1,109,900. Okay. So, ito yung total cost for the finished goods. Hanapin natin total cost ng work in process natin na ending o ending balance natin. Magkano? Meron sa materials, meron sa labor, meron sa overhead. Punta ka ngayon dito. EUP natin sa material, 60,000. EUP for the labor, 30,000. EUP for the overhead, 36,000. I-multiply mo lang. Ito, 1.1. Dito, 0.51. Dito naman, 1. Hanapin ko lang yung product. Didiretso ko na sa calculator ha. I-M plus ko na lang. 60,000 times 1.1, M plus. 30,000 times 0.51, M plus. 36,000 times 1, M plus. That is equal to 117,300. So, ito yung cost natin sa ending work in process. Nakuha. So, dito ka lang malilito ulit sa beginning inventories. So, be mindful sa difference ng first in, first out, and ng weighted average natin. So, that concludes our discussion sa process costing natin. Sana lang may natutunan. Okay, yun lang muna. By next meeting, by next discussion, meron pa tayong part 2 sa process costing. We will consider there the abnormal balance and or spoilage natin na merong normal and abnormal. And i-discuss na rin natin doon si joint cost natin sa process costing. Okay, so we therefore conclude our discussion for this video lecture. Yun ang sana. Good luck, God bless, and always, ciao!